Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir pala. So ngayon tafsir, inshallah, tafsir pa rin ng Suratul Fil. At nagkasabay na natatalakay natin sa sirah at sa tafsir yung buhay ni Abdul Muttalib. Alhamdulillah. At si Abdul Muttalib, syempre nalalaman natin na siya ay namatay na hindi Muslim. Okay? Namatay siya na hindi pa nagiging propeta. O hindi pa pinapanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay namatay. Teka, nailito ako Pinanganak na siya. No, pinanganak na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang namatay si Abdul Muttalib, at nung namatay si Abdul Muttalib, si Abu Talib na ang nangalaga sa kanya. Si Abu Talib na yung nangalaga kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon inshallah, so yung huling natalakay natin, nagkaharap na si Abdul Muttalib at si Abraha, at na impress kumbaga si Abraha kay Abdul Muttalib. At itong ang ganitong katangian ay maaring hindi kakaiba sa mga tao, pero naalala ko na lang din, posible rin nga na bading si Abraha. Kasi kahit nung unang panahon, actually, maraming bading na mga mandirigma. Lalong-lalo na sa Greece. Si Alexander the Great, bading. Yung mga Spartan na ikipagrelasyon sa kapwa nila lalaki. Yung homosexuality nung unang panahon ay normal. Actually, sinasabi nga rin nila kahit sa Japan, yung mga samurai tsaka yung mga alalay nila ng mga bata, magkarelasyon yung mga yun. At hindi ito kumbaga sabi-sabi, ito ay pinatutunayan ng ilang mga historical na mga dokumento na umiiral na ang homosexuality kahit nung mga panahon na yun. Anyway, sa kuffar, wala namang problema sa kanila kahit ano na lang yung maisip nila. Kaya mahalaga ang gabay, at dapat ipagpasalamat palagi ng Muslim na siya ay nasa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, nang dumating na nga si Abraha, saan ba tayo? Doon malapit sa Makkah, at doon lang siya umabot sa may Muzdalifah. At yung Muzdalifah, mga 5 kilometro pa papunta ng Makkah. At ang Muzdalifah ay matatagpuan sa east ng Makkah. So bagay Muzdalifah, kung lalakarin mo, mga 1 oras pa yun papunta ng Makkah. Kasi naranasan namin dati nung Hajj, walang masakyan. Walang bus na masakyan, at naglakad lang kami. Ganun din nilakad namin mahigit 1 oras pabalik doon sa mga tent. At sinabi nga, falamma asbaha Abraha tahayyuan lidukhuli Makkata wa hayya'a fi lahu. Nung umaga, pagkatapos nilang magkita ni Abdul Muttalib, inihanda na ni Abraha yung kanyang mga sundalo para sa pagsalakay sa Makkah, at syempre inihanda niya ang kanyang elepante. Wa kana ismuhu Mahmudan, at ang pangalan ng elepante na ito ay Mahmud. Wa abaha jayshahu falamma wajahul fil nahwa Makkah aqbala Nufail bin Habib hatta qama ila janbihi. Nang malapit na, kumbaga yung naglalakad na yung hukbo ni Mahmud, iniharap na nila yung mga elepante nila sa direksyon papunta ng Kaaba. So maaring sa panahon na ito,
Di ba nandun sila sa Muzdalifa? Hindi nila direktang nakikita ang Kaaba. Kasi ang Makkah actually bulubundukin. Parang ganito, mga ganito lang kataas yung mga bundok doon. Pero kakaiba, kasi yung mga bundok doon, hindi siya masyadong tinutubuan ng halaman. Bato talaga. As in bato na ano. Kung nakita kayo ng graba, ganun siya, kumbaga malaking graba yun na bundok. So ganun yung mga kabundukan doon sa Makkah. So hindi nila direktang nakikita yung Makkah. Oo, disyerto, pero hindi ito katulad ng ibang disyerto na patag lang. Yung Makkah ay bulubundukin. Hanggang sa panahon natin ngayon. Actually, nung pinalawak yung Masjidul Haram, kumbaga pinatag na lang yung mga bulubundukin sa paligid yun. At syempre nananatili doon yung dalawang burol ng Safa at Marwa na bahagi ng ritual ng sa'i sa Hajj at Umrah, na yung Safa at Marwa, yun yung dalawang burol na inakyatan ni Hajar habang naghahanap siya ng tubig. So yung ritual ng sa'i ay pag-aalaala sa naging sakripisyo ni Hajar. Alhamdulillah. So nung nando sila sa Muzdalifa, meron daw isang Arabo na lumapit sa mga elepante at ang pangalan niya ay si Nufail bin Habib. At sinasabi na maaring yung nilapitan niya mismo si Mahmud. At hinawakan niya raw ang tenga ng elepante, thumma akhadha biudunihi, at hinawakan daw nito ang tenga ng elepante. Wa qala ubruk Mahmud aw arji rashidan min haythu ji'ta fa innaka fi baladillahil haram. Sinabi ni Nufail bin Habib doon kay Mahmud, lumuhod ka Mahmud o bumalik ka sa kung saan ka nanggaling. Tumalikod ka at bumalik sa kung saan ka nanggaling dahil tunay na ikaw ay nasa lugar ni Allah na banal. So yun yung sinabi ni Habib bin Nufail o Nufail bin Habib doon kay Mahmud. Thumma arsala udunahu fabarakal fil wa kharaja Nufail bin Habib yashtaddu hatta as'ada fil jabal. At pagkatapos ito ay binitawan na raw ni Nufail bin Habib yung tenga ng elepante at tumakas na ito patungo sa mga kabundukan. At nung binitawan na nga ni Nufail yung tenga ni Mahmud ay lumuhod ito at maaring kasama na rin nito na lumuhod yung iba pang mga elepante. Kasama na rin lumuhod ang iba pang mga elepante. Na itong si Habib, si Nufail bin Habib, so nakatakas na siya doon sa kabundukan at sumama na siya doon sa iba pang mga taga-Quraysh na nagtago dahil sa takot nila sa pinsala na idudulot ni Abraha doon sa kanila. At si Nufail bin Habib actually, siya ay kabilang doon sa Khatham. Kung naalala ninyo, nung naglalakbay na sila Abraha galing ng Yemen, may nadaanan silang ilang mga tribo. So ito yun si Nufail bin Habib al-Khathami. Kasi siguro itatanong nyo, paano nakalapit si Nufail bin Habib doon sa mga elepante? So ito yung dahilan. Kasama talaga siya doon sa mga tao na isinama ni Abraha papunta ng Makkah. Na maaaring sumama lang siya ng napilitan at nung malapit na sila sa Kaaba, ay binulungan niya si Mahmud na siguro hindi naman niya inaasahan na mangyayari yung himala ni Allah na ipapadala niya yung mga ibon. At syempre mas hindi niya siguro rin inaasahan na luluhod talaga yung elepante ayon sa kanyang sinabi. So tumakas na si
Nufail bin Habib pagkatapos ito kasama yung Quraysh at maaring may iba pa siyang mga kasama na mga Arabo na tumungo na sa kabundukan. At nang lumuhod nga yung mga elepante, wadarabul fila liyakuma fa'aba. At yung mga sundalo ni Abraha, pinalo nila yung mga elepante para tumayo. Pero tumanggi yung mga elepante. Fadarabu fi ra'sihi bitabrazin wadkalu mahajin lahum fi Marakka. Fabazaguhu biha liyakuma fa'aba. So dito sa bahagi na ito ng kwento ni Ibn Kathir rahimahullah doon sa kanyang tafsir, lahat ng fi'il dito ay singular. So parang ang kinukwento niya rito, si Mahmud lang yung lumuhod. At dahil si Mahmud yung pinuno ng mga elepante, kapag lumuhod si Mahmud, maaaring luluhod din yung ibang elepante o kaya hindi rin kikilos yung ibang elepante kahit hindi sila nakaluhod. Okay? Kasi ganun yung mga elepante. Yung mga elepante, sinasabi na sila ay mga social animals din. Ang mga elepante, nabubuhay sila sa, kumbaga sa gubat, ng sama-sama. Meron silang amir, kumbaga. Merong nanay, merong tatay, pamilya, magkakasama. At ang mga elepante, sinasabi na sa lahat ng mga hayop, sila yung ilan sa mga hayop na nagpapakita ng emosyon, kumbaga. Na maring nalulungkot sila kapag merong namatay na kabilang sa kanila, o kaya nakikilala nila yung mga tao na nakatulong sa kanila at iba pang mga katulad nito. So yung elepante daw ay pinalo nila at gayon din gumamit sila ng palakol na tinusok nila ito ng mga sibat para tumayo, pero hindi talaga ito tumayo. So si Mahmud ay hindi talaga tumayo. Pero fawajahuhu raji'an ilal Yaman faqama yahrul. Pero nang iniharap daw nila si Mahmud, ay tumayo nga ito at tumakbo papunta sa direksyon na yun. Wawajahuhu ila Syami fafa'ala mithla dalik. At nang iniharap nila ito sa Syam, sa Syria, ganun din ang ginawa nung elepante, tumakbo. Pero kapag iniharap ito sa Makkah, yun nga ito ay lumuluhod. Wawajahuhu ila al-mashriq fafa'ala mithla dalik, at nang iniharap nila ito sa east, ganun din ang ginawa. Wawajahuhu ila al-Ka'bah ila Makkah fabarak. Pero pag iniharap nila ito sa west, kasi nga nasa east ng Makkah ang Muzdalifah, ang Makkah nasa west ng Muzdalifah. So kung doon iharap, lumuluhod yung elepante, pero kung sa ibang direksyon iharap ay tumatayo at tumatakbo. At habang nandoon sila sa kalagayan na yon, fa'arsalallahu alayhim tayran minal bahri amthalil khatatif wal balsan. At habang nandoon sila sa kalagayan na yon, ay nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga ibon mula sa dagat. So inilarawan dito, dagdag na detalye, na ang mga ibon na ito ay nanggaling sa dagat. Ang pinakamalapit na dagat sa Makkah ay yung Red Sea, yung tinawiran ni Musa alayhis salam. Kumbaga mga na lang yun, wala nang 100 kilometers yun kung galing sila ng dagat. At ang mga ibon daw na itong ang Tayran Ababil, inilarawan sila na mga ibon na katulad ng khatatif, yung swallow, yung parang maya, o mas malaki ng konti sa maya, at yung bulsan, yung heron, yung tagak. Parang yung, di ba minsan may makita kayo ibon dito na lumilipad na puti, madalas sa mga palayan,
Yun, parang ganun na ibon. So parang sinasabi dito ni Ibn Kathir rahimahullah, iba-iba yung uri ng ibon o iba-iba yung laki ng ibon na dumating doon sa Makkah na may daladalang mga bato na ibinabagsak nila doon sa hukbo ni Abraha. So maaring iba-ibang klase o iba-iba yung laki ng ibon. At sinabi, ma'akulli ta'irin minha thalathatu ahjar yahmilaha. At sa bawat ibon ay mayroon dala-dala itong 3 bato. Hajarun fi mankarihi wa hajrani fi rijlayhi. Amthalil humus wal adas. Meron daw itong dalang 1 bato sa tuka at 2 bato sa 2 paa nito. Ibig sabihin, kada paa mayroong tig-1 bato. At ang bato na ito ay katulad ng humus at nung adas. Yung humus, para nga itong yung garbanzos. Mas malaki ng konti sa munggo. Yung adas, ganun din. Yung lentils. Yung adas, yung sa English tawag dito lentils. Niluluto rin ito na parang munggo. Pinapakuluan, tapos lalagyan ng flavor. Yun yung adas. Kulay dilaw ito kapag naluto. So ganun kalaki, actually ganun kaliit lang yung ibinato o ibinagsak ng mga ibon kay Abraha at sa kanyang mga sundalo. So mahimala nga yung pagkakabagsak ng mga bato na ito. Kasi kung ganoon kaliit na bato, kahit pa ganun kataas yung kababagsakan niya, kung i-consider natin yung acceleration due to gravity o 9.8 meters per second squared. So mas mataas yung babagsakan, mas mabilis yung velocity niya pag tama niya dun sa mga elepante at dun sa hukbo ni Abraha. Maaring hindi makakapinsala ng ganung pinsala pa rin yung mga ibon. Pero ginawa ni Allah na kumbaga mahimala yung pagbagsak ng mga bato na yun. At ang mga bato na yun ay maaring dinulot ni Allah na maging mas mabigat sa timbang nila. Okay? Mas dense, kumbaga. Yung density na sinasabi, ito yung proportion o ratio ng bigat ng isang bagay kung ihahambing sa kanyang volume. Mas mabigat ang isang bagay sa parehong volume, mas mas dense kung baga. Yun yung tinatawag na mass. Halimbawa, merong 1 cube na 1 cubic inch. Alam niyo yung cubic inch? Yung hugis niya cube, pero tig 1 inch yung kada lapad, taas at lalim. Kung halimbawang 2 cube, yung isa, ang timbang niya 10 grams. At yung isa, ang timbang niya, 100 grams. Sa 2 cube na yon, mas mataas ang density nung merong 100 grams. Kahit pareho pa sila ng size. So maring ganun yung ginawa ni Allah na paraan para makakapinsala talaga yung bato na kahit maliit, makakapinsala dun sa mga sundalo ni Abraha. Actually, sa panahon natin ngayon, yung mga armor-piercing rounds na ginagamit laban sa mga tangke ay depleted uranium. Napaka-dense nun, napakabigat, kahit napakaliit lang na sample nung bakal na yun o nung material na mayroong depleted uranium. Kaya kapag tumama yun ay tatama talaga ng malakas at makakapagdulot ng damage. Yung dun kay Dawud alayhis salam, nung, di ba natalakay na natin to, nung tinirador niya si Goliath, yung bato na ginamit daw ni Dawud alayhis salam ay mga bato na barium sulfate, ibig sabihin, yun yung chemical composition ng bato, dense yun kung ihahambing sa iba pang mga bato.
Kaya mabigat yun. At kapag tumama yun, sinasabi, ang impact nito ay magiging katulad ng impact ng tinamaan ng 45 caliber na baril. Sa ulo pa tinamaan si Goliath. Mamamatay talaga yun sa pagitan ng dalawang mata. Sa pagitan ng dalawang mata. So, maaaring sa ganitong paraan, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na mahimala yung mga bato na ibinagsak ng mga ibon doon sa mga hukbo ni Abraha. Alhamdulillah. So dito nga, wala yusibu minhum ahadan illa halak. Walang sino man sa kanila ang tinamaan, katulad ng din nung nabanggit doon sa Ar-Rahiqul Maktum. Walang sino man sa kanilang tinamaan nito, liban na lang na namatay. Walay sa kulluhum asabat, pero hindi nga sila lahat tinamaan. Wakaraju haribina yabtadiruna at tarik. At ang marami sa kanila ay tumakas at sila ay nagsiksikan na sa kalsada, sa daanan. Doon sa Ar-Rahiqul Maktum, naalala nyo kung ilan yung sundalo? Ilang libo? 60,000. So yung 60,000 na yon lahat nagkagulo at namatay ang marami sa kanila sa stampede. So yung 60,000, napakaraming tao na nun, 60,000. Chinek ko yung Wikipedia ng San Gabriel La Union, 18,000 lang yung populasyon dito. So yung sundalo ni Abraha, kung lahat sila halimbawa nandito sa La Union, o nandito sa atin sa San Gabriel, kita niyo yung palayan dyan sa palayan dyan sa Bukaw, yung sa may kanto ng Bumbunig tsaka ng Bukaw, yung maghihiwalay yung kalsada. Kulang pa yan para sa tatayuan ng 60,000 na katao. So ganun sila, karami sa Banala, pero sila ay natalo ng mga ibon na ipinadala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sila raw ay nagtakbuhan at nagkaroon ng stampede. At sa stampede, madagdag ko lang din, bakit ba delikado yung stampede? Yung pag nagkakagulo yung mga tao, nagtatakbuhan sila. Bakit may mga namamatay? Kasi madalas mangyari yan sa Sa Hajj, nangyari yan ng ilang ulit na nagkakagulo yung mga tao. At yung pinakahuling nabalitaan ko niyan yung sa Korea. Yung merong concert, tapos nagtakbuhan yung mga tao, merong mga nadaganan, may mga naapakan, yun yung panganib ng stampede. Yung hindi sila nakakahinga. O maaring physically, mabubugbog yung katawan nila, naapak-apakan sila, nadadaganan, dun sila namamatay. Kaya marami pa ring namatay sa pamagitan ng stampede dito sa hukbo ni Abraha. Hindi ito malayo na mangyari. So isipin niyo 60,000 katao na yun na magtatakbuhan, may madadapa, may maapakan, yung natumba na yun, merong madadapa na naman sa kanya, parami na sila ng parami. So marami talagang mamamatay. Marami ang mamamatay. Wa yas'aluna an nufail liyadullahum alat tarik. So habang sila ay nandun sa pagkakataon na yun na nagtatakbuhan at nagkakagulo, hinahanap nila kung nasaan si Nufail para ituro sa kanila ang daan paatras. Wahada Nufailun, hada wa Nufailun ala ra'sil jabali ma'a Quraishin wa Arab al-Hijaz yanduruna mada anzalallahu bi ashabil fili minan naqmah. Pero yun nga, wala na doon si Nufail. Tumakas na siya, nandun siya sa kabundukan kasama ang Quraysh at iba pang mga Arabo ng Hijaz at pinapanood nila kung ano ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hukbo ng mga elepante na sila ay tinalo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At meron ngang tula na nababanggit tungkol sa kaganapan na ito. Sa sinabi,
Aynal mafaru wal ilahu at talib. Saan pa sila tatakas kung ang Diyos mismo ang humahabol sa kanila? Saan pa sila tatakas kung ang Diyos mismo ang humahabol sa kanila? Wala silang matatakasan, syempre. Wal ashramu maglubun gairal galib, at si Ashram, si Abraha ang tinutukoy dito, siya ay natalo na at hindi siya nanalo. At hindi nababanggit sa iba pang tula tungkol sa kanila. Alahuyiyati inaya rudayna. Sa sinabi naman ito, inulat ito ni Ibn Ishaq, na sinabi niya, hindi ba sila o hindi ba kayo namuhay na mayroong tumutulong sa inyo? Naamnakum ma'al asbahi ayna. Sinasabi nga, biniyaan namin kayo sa pamagitan ng aming mga mata na nakatanaw sa inyo sa umaga. Rudaynatu law ra'ayti wala taray lada jambil muhassabi ma ra'ayna idan la'adartini wahamidti amri walam ta'si ala ma fata baita. Hamadtullaha id absartu tayran wa khiftu hijaratan talka alayna. So sinabi nung Makata na nag-author nito, kung nakita mo lang pero hindi mo nakita na sa gilid ng mga bundok na bato ang nakita namin, ay pauumanhinan mo ko at pupurihin mo ang nangyari sa akin at hindi ka malulungkot sa kung ano ang kung ano yung nangyari sa atin. Nagpapuri ako kay Allah nang nakita ko ang mga ibon at ako ay natatakot na ang mga bato na ito na dumating nga doon kay Abraha ay sa kanila naman ibabato. So ito yung sinabi nung isang Makata. So maaring ito ay nakatha, syempre nung taon din na yon ng Amul Fil, yung panahon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mahalaga yung mga ganitong mga literatura. Bakit sila sinasama sa mga aklat ng kasaysayan? Kasi ito ay nagpapakita nung emosyon o nung mga damdamin ng mga tao sa kumbaga yung kung ano yung na-experience nila doon sa panahon na yon. So isinama na ito dito ni Ibn Kathir, alhamdulillah, at iniulat ito ni Ibn Ishaq, alhamdulillah. So ang mga hukbo ni Abraha ay natalo sa pamagitan ng mga ibon na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang mga natitira na hindi tinamaan ay naubos doon sa pagtakas nila. At itutuloy natin ito sa susunod inshallah, at matatalakay na natin kung ano naman ang kinahinatnan ni Abraha. Natalakay na natin doon sa Sira na namatay din siya, pero doon na siya namatay sa Yemen, nakatakas siya. Pero bukod pa roon ay marami pang nababanggit sa tafsir na detalye tungkol sa mga nangyari sa araw na ito. Alhamdulillah. So itutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.